budget na yan ng PhilHealth, DepEd, at mangingimi rin sila na magdagdag ng mga budget doon sa mga ahensya na gusto nilang dagdagan. Ibig sabihin, mahihiya silang gawin yun kapag naka-live streaming dahil kitang-kita yung kanilang mga ginagawa na mali. Kaya agree po ako sa sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na dapat po na magkaroon ng live streaming para sa budget, no? Pag nagkaroon na po ng BICAM, dapat ay merong live streaming para transparent at nakikita ng buong bansa kung ano ba ang tunay na nangyari, no? Kasi si Speaker Martin walang tinatago. Si Speaker Martin maayos pagdating sa budget. Pero eto, nagkaroon ng problema nung nasa BICAM na dahil sa senador. Dahil sa mga senador, particularly sa Senate President, na di umano ay siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng budget cut at nagkaroon ng mga pagdadagdag ng budget sa DPWH at pagtanggal ng budget sa ibang mga agency or ahensya o departamento. Kaya mga kaibigan, tama po yung sinabi ni Speaker Martin, be transparent. Magbantay, no? I-encourage po ni Speaker Martin ang buong bansa na magbantay, makialam, dahil pera natin ito. Itong budget na ito ay nanggaling sa bulsa ng mamamayang Pilipino. No? So, kitang-kita natin si Speaker Martin, maayos po ang kanyang pamumuno. No? Kitang-kita po natin. Yan. So, dito po, nakikita po natin dito yung tunay na kulay, no? ni Senator Mig Zubiri. Okay. Ano ba yan? Ano ba? Bakit sinasabi natin na totoong kulay ni Senator Mig Zubiri? Andali. Okay. Okay, no? So, mga kaibigan, isa si Zubiri sa mga nag-push na maitaas ang pondo ng OBP kahit madami ng issue ng irregularity and corruption. So, mga kaibigan, number one, isa po si Mig Zubiri sa nag-push na taasan daw ang budget ng OBP kahit nakita niya na marami po mga irregularities, no? At hindi tamang paggasta. So, tingnan My po last natin. question now is the lower house is recommending that the budget of the office of the vice president be cut by 65%. So Vice President Duterte is pitching more than, I think, a 2 billion peso budget for 2025. And with the issues that were brought to light in the lower house, they want to cut it to 65, down by 65%. So that's roughly 730 million for 2025. The Vice President has said she will not attend the lower house, but she will attend the Senate deliberations when it comes to her budget. Do you agree on splicing the Vice President's budget by 65%? You always put me on a spot, Karen. You love to put me on a spot. And today you're putting me on a spot once again. I said the best person in the last interview, the best person to answer that will be the chairman of the Committee on Appropriations or Committee on Finance in the Senate, which is Senator Grace Poe. She's handling the OVP budget. But I mentioned that there are several senators that want to increase her budget. Okay, so they've come out publicly. Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, and of course the Vice President has allies in the Senate,
friends in the Senate. For example, she has the two Davao Black Boys, which is Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo. She's also very close to Senator Amy Marcos. So there are a few senators that want to increase her budget, and we'll have to await that during the release of the committee report handled by Senator Grace Poe. So, in fairness to the Vice President, she attended our hearing. She answered most of the questions of my colleagues who asked her. I wasn't in that hearing. I was in another hearing because I'm also handling the budget of the DOST, Karen. So I'm also handling the budget of the Department of Science and Technology. So will respect, of course, the decision of the sponsor, Senator Grace Poe, and maybe if there will be amendments later on, either it will be done on the floor by our colleagues or by the bicameral conference committee report. Yeah. Okay. So yan yung sila yung mga gusto na itaas yung budget ni Sara Duterte. Kasama po si Subiri at yung mga senador ni Duterte, sinang Bongo, sinang Bato. So mabuti na lang mga kaibigan at nanindigan po si Grace Poe na yung babaan na lang, yung babaan yung budget ni Sara Duterte kasi nga mga kaibigan, ang daming discrepancy, hindi niya masagot, yung mga tungkol sa confidential funds, tapos hindi na nga nagamit ng maayos pagkatapos tataasan mo pa, So, it's making sense mga kaibigan, si Grace Poe, si Senator Grace Poe, na hindi na nga maayos, yung pagkakagamit ng budget pagkatapos tataasan pa, di ba? So, kitang-kita po natin na isa po si Mig Zubiri sa medyo kumakampi dito kay Sara Duterte na gusto pa niya nataasan ang budget. So, dito po mga kaibigan, pangalawa, Zubiri says he'll sign formally probe report if allegations versus Duterte are removed. So, noon pa lang, protector na siya ng mga Duterte. So, yung mga kaibigan, sabi niya, magsasign daw siya, magsasign siya, pipirma siya sa formally probe, doon sa pag-iimbestiga ng formally, basta tanggalin lang, tanggalin doon sa mga pinaghihinalaan o tanggalin yung mga aligasyon tungkol kay dating Pangulong Duterte. So yun ang gusto niya mga kaibigan. Okay, parang ganito Okay, imbestigahan natin yung formally. Pero tanggalin natin dyan yung pagdududa kay dating Pangulong Duterte. Tanggalin natin kumbaga, i-separate natin, huwag natin isama si dating Pangulong Duterte. Hindi naman po pwede yun, mga kaibigan. Once na inimbestigahan mo ang formally, talagang nakakabit po ang pangalan ni dating Pangulong Duterte. Nakakabit yan. Bakit? Kasi mga kaibigan, kitang-kita naman nandun siya sa meeting. Nandun siya mga kaibigan, nakikipag-meeting, pero yung mga presidente ng Pilipinas, sumasama sa ganito. Kasi siya talaga parang siya yung talagang si dating Pangulong Duterte, siya talaga yung pumayag na, dito natin ibigay sa formally. Dahil nga kay Michael Yang, na kanyang economic advisor. At nakita po mga kaibigan, na-capture po sa balita, yung pakikipag-meeting ni dating Pangulo sa formally, sa mga executive officer ng formally. So kitang-kita mga kaibigan, may sabuatan, kaya hindi mo pwedeng tanggalin o alisin ang dating Pangulong Duterte. Once na inimbestigahan ang formally, kasama talaga si Rodrigo Duterte. Diba? At sino ang nag-utos kay Christopher Lau na i-transfer, sino ang nag-utos kay Duque na i-transfer ang pera o ang budget ng DOH sa PSDBM? O di ba si Duterte? O di ba inamin mismo ni Duque sa isang hearing ng House of the Representatives, inamin mismo ni Duque na inutusan siya ni Duterte
para yung budget ng DOH ay i-transfer sa PSDBM. Oh. Saan ka nakakita ng ganun? Pwede ba bawal yun? Oh. Tapos, gagawin lang nilang reason. Kasi pandemic kasi. Pandemic kasi kailangan kailangan mag-decide ang Pangulo, kailangan ganito ganyan. Hello? Oh. Kaya mga kaibigan, hindi po natin pwedeng alisin sa senaryo ang dating Pangulong Duterte. Once na inimbestigahan ang formally, kasama talaga dyan ang dating Pangulong Duterte, si Rodrigo. Pero ang gusto po ni Big Zubiri, pipirma siya doon sa sinasabi na okay, imbestigahan natin ang formally, pero tanggalin natin sa senaryo si Duterte. Huwag natin siyang isama sa mga imbestigahan. Kumbaga, isisave na si Duterte. Imbestigahan ang formally, pero isave si Duterte. Yun po ang gusto ni Zubiri. Kaya dito palang kitang-kita na kung ano ang totoong kulay ni Zubiri. Siya ay maka-Duterte. Kasi kahit alam niya na may katiwalian, ay kailangan i-save si Duterte. Papayag siya na magkaroon ng formally probe basta tanggalin sa senaryo si Duterte at huwag isama sa mga pinaghihinalaan. Am I making sense, mga kaibigan? Oh. Yun po ang katotohanan. Diba? Okay. Okay, ano pa? Tingnan natin to. WPS Defender, salamat po ma'am sa pagsisiwalat ng kasamaan ng mga Duterte. God bless po. Marami pong salamat. WPS Defender, salamat po. Yan. Okay. So, ito po. Sa Philstar, Zubiri says he'll sign formally probe report if allegations versus Duterte are removed. So, ito po yon, no? Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri said Wednesday that he will only sign the draft report on the Blue Ribbons formally probe if the allegations against President Rodrigo Duterte will be dropped. So, ibig sabihin, okay, papayag ako na imbestigahan natin yan. Papayag ako dyan. Pero, tanggalin natin si Duterte. Iligtas natin si Duterte, huwag natin isama. Huwag natin siyang isama sa mga kasabwat. Huwag natin siyang isama sa mga pinaghihinalaan na may gawa, di ba? So gusto niyang i-spare. Gusto po niyang iligtas si Duterte. Ano yan? So, ibig po sabihin, hindi po siya para sa bayan, para po siya sa Duterte. Para siya kay Duterte, hindi para sa bayan. Diba? So, sabi dito, based on the 113-page partial committee report of the Senate's investigation of the government's questionable deals with Pharmaceutical Corporation, charges may be considered against Duterte when he stepped down from office. The report claimed that the chief executive betrayed public trust when he appointed Michael Yang as economic advisor to the president in 2018, discredited the Commission on Audit and Senate, reportedly barred his cabinet and other officials from attending the hearings, among others. No? So, sa panahon din na yan, mga kaibigan, pinipigilan po ni dating Pangulong Duterte ang kanyang mga kabinete na umattend ng mga hearing sa Senado. Tinreten po niya ang Senado, sabi po niya, sige, subukan ninyo
magkakagulo tayo. Tinreten niya, pinagbantaan ni Duterte ang Senado at sinabihan niya na subukan niyo, pagpilitan niyo na imbitahin ang aking mga cabinet members. Magkakagulo tayo. Pinagtanggol po ni Duterte ang kanyang mga cabinet members. Guys, kung matinong tao si Duterte, di ba siya pa ang magsasabi na, sige punta kayo, linisin yung sarili niyo, linisin niyo ang inyong pangalan. Katulad ng ginawa ni PBBM, di ba? Pinapunta ni Amy. Oh, nag-imbestiga si Amy. Pwede namang sabihin ni PBBM, huwag kayong magsipuntahan dyan. Pwede naman yung pigilan, katulad ng ginawa ni Duterte. Pero hindi niya pinigilan ang kanyang mga cabinet members. Hinayaan lang ni PBBM kasi nga walang tinatago. Pero si Duterte, dahil marami po siyang tinatago, kaya ayaw po niyang pa-attend ang kanyang mga cabinet members doon sa probe ng Parmali. Diba? Kasi may tinatago eh. Diba? Yan po yan mga kaibigan, no? Okay. So, speaking to reporters, Biri said Wednesday, I'll be honest about it. Kung wala doon yung pangalan ni President Duterte for plunder, I would sign it. Kita niyo sabi po ni Subiri, I'll be honest. I'll be very honest about it. Kung wala doon ang pangalan ni President Duterte for plunder, I would sign it. Kung titingnan natin, bakit siya matatakot na imbestigahan at isama ang pangalan ni Duterte? Kung walang kasalanan si Duterte, si Rodrigo Duterte, lalabas naman yan na wala siyang kasalanan eh. At malilinis ang kanyang pangalan. Pero ayaw po pumayag ni Zubiri. Hindi siya pipirma sa probe, no, pag-iimbestiga ng Parmali kapag hindi tinanggal ang pangalan ni Duterte. So dito pa lang kitang-kita na natin na si Juan Miguel Zubiri ay talagang hindi para sa bayan, kundi para sa mga Duterte. Diba? Okay. Palas, sabi po ng Palasyo, don't call Sara Duterte impeachment trial a witch hunt. Trial a witch hunt. So, tingnan po natin tong article. Palas, don't call Sara Duterte's impeachment trial a witch hunt. Yan. Malacanang on Tuesday advised senator judges in the impeachment case of Vice President Sara Duterte to be neutral and refrain from labeling the proceeding a witch hunt. This was according to Palace President Press Officer Claire Castro, who was reacting to Senator Juan Miguel Zubiri's statement that Duterte's impeachment trial is a witch hunt aimed at removing her from politics. No? So, pinagtanggol po niya si Sara Duterte. Sabi dito, first of all, we have nothing to do with whatever happens in impeachment trial. But as a senator judge, it's better, and Senator Francis Cordero was right when he previously said this, to avoid this kind of opinions because they can sometimes reveal where one's loyalties lie, Castro said at a press briefing. No? So first of all, they're already calling the impeachment trial a witch hunt, even though the trial hasn't even started yet. It's like a judge declaring someone not guilty before any evidence has even been presented, she added. No? So, dito po, pinakita na kagad ni Juan Miguel Zubiri na meron na kagad siyang verdict. No? At ang kanyang verdict ay not guilty. Hindi guilty si Sara Duterte. No? So, dito pa lang pinakita niya kaagad ang kanyang pagiging bias. Diba? Okay. So, isang article. Okay.
Yan, itong mga senador na to, no? Mga ano talaga to eh. Itong mga senador ni Duterte, no? Okay. Ito. Ayon po dito sa Tindig Pilipino Post ng Concerned Citizens Crusade Against Corruption for Good Governance, witch hunt o constitutional duty. Subiri walks a tightrope on Sara Duterte's impeachment trial. Yan. So, tingnan natin. Senator Mig Zubiri latest remark on the looming impeachment trial of Vice President Sara Duterte reek of carefully crafted ambiguity wrapped in the cloak of patriotism, dripping with regional allegiance and pulsing with the unmistakable heartbeat of backroom deals. It's not a statement, it's a performance of political tightrope walking where every word hides more than it reveals, no? So kahit anong iwas po ni Zubiri sa tahasang paninindigan, lumalabas pa rin ang tunay niyang saloobin at ang mga pangambang bumabalot sa isang senador na minsan nasa tuggatog ng kapangyarihan. Pero ngayon, isa na lang anino sa Senado, no? Zubiri, consummate political survivor, knows the storm is coming and no amount of sidestepping can stop it, no? So darating ang sandali ng katotohanan, itutuloy ba ang impeachment trial o hindi, no? So yan po mga kaibigan, no? Ito pong si Zubiri, sa nakikita natin ngayon ay nandun po siya, no? Sa kabila, mga kaibigan, na ayaw po niya matuloy ang impeachment na ito. No, mga kaibigan. So, hindi natin alam, mga kaibigan, no, kung ano ang ipinangako sa kanya or kung meron silang deal ni VP Sara Duterte, hindi natin alam, mga kaibigan, no. So, ang sabi po dito ni Zubiri, Zubiri silent scream, sabi po niya, mga kaibigan, no, my silence is deafening. I don't confirm nor deny. Sabi po niya, politics lang yan. Sabi niya, no? Grabe, no? I scratch your back, you scratch mine. Politics lang yan, no? So mukhang hindi na kailangan magsalita, mga kaibigan, ni SP Cheese dahil si Zubiri na mismo ang nagbunyag ng tunay na script sa likod ng tabing. So, yan, oh. Grabe. Kaya nga, mga kaibigan, oh, maraming panawagan na abolish na ang Senado. Dahil ang Senado po ay hindi na po para sa mga Pilipino, kundi para ito sa iisang pamilya. So, abolish na po. I-abolish na natin ang Senado, no, mga kaibigan. Dahil nawala na po yung mga prinsipyo, yung maayos na paninindigan ng mga senador. Simula po nung nagbago na, no, yung set ng mga senators ay nabago, mga kaibigan, ay kaunti na lang sa kanila ang talagang matatawag natin na may mga paninindigan, may magandang prinsipyo, at halos itong mga senador na ito na nandito ay para na lang sa isang pamilya at hindi para sa bayan. Diba? So, yan po natin. Nakakalungkot isipin, no? Na ganito po itong mga senador na ito. Yan. So, ngayon mga kaibigan, another topic na tayo, no, mga guys. Okay, no. So, guys, alam niyo ba mga kaibigan, good news po doon po sa mga
sa doon sa paboritong-paborito po nila, no? Yung iba po, paboritong-paborito nila si Congressman Abante. O, sino po sa inyo ang nanonood ng Quadcom? Sino po sa inyo ang talaga namang tuwang-tuwa, no? Kay Congressman Abante, mga kaibigan, no? So, alam niyo po ba, mga kaibigan, na formal na po, no, na si Congressman Benny Abante ang idineklara, no, ng COMELEC, no, na disqualify na po si Uy dahil hindi siya natural born Filipino at naiproklama na po si Congressman Benny Abante. Naku, talagang galit na galit nito si VP Sara Duterte dahil biruin mo, mga kaibigan, di ba? Talagang naglaan talaga siya ng matinding panahon. Ano? Kanya pong nilait-lait sa stage. On stage po, mga kaibigan, nilait-lait po niya si Congressman Abante. Pinakita niya yung picture na dumidila, mga kaibigan, no? Na yung picture na yan na dumidila ay meron palang story yan, mga kaibigan. Yan pala ay nag-aasaran pala yung mga pamilya po ni Congressman Abante. At parang nagkikipag-asaran siya sa kanyang family, mga kaibigan, no? Alam mo man, sa GC, no? Sa GC, kami din, may GC kami ng family, no? Mag-post kayo doon ng mga picture, mga pag-personal yung mga picture. Minsan kung ano-ano yung mga post, may mga, kahit yung mga post na mga waki, o papangit na mga itsura, no? Po-post doon, no? Kumbaga, no restriction dahil GC nyo yan eh. Pamilya kayo eh. So yan po yung kwento niyan, mga kaibigan, no? Na ipinost daw yan, no, sa isang GC ng pamilya, no, ni Congressman Benny Abante. Ayon doon sa isang nagsabi sa akin na, at yan nga, mga kaibigan, hindi natin alam kung paano yan lumabas at na-post, no, siguro baka na-post din ni Congressman Benny Abante sa kanyang Facebook, no? Pagkatapos diyan nag-umpisang kunin ng mga galit sa kanya. At katulad po ni Sara Duterte, kinuha niya at ginamit po niya sa kanyang paninira, no? At sabi po niya doon kay Apple, ito yung Apple. Hindi ko masabing word kasi mako-community guidelines tayo ni YouTube, no? So, iganon daw sa lalamunan, no? Iganon daw sa lalamunan ni Apple. Sandali, Chua pala yun. Si Chua pala yun, mga kaibigan, no? Nagkabali-baliktad na tuloy. Sorry po. Kay Benny Abante po, yung pinakita niya na picture, no? At sabi niya, eto ba yung rumirespeto? No? Kasi pinulaan niya kasi nakadila daw. Ayan, no? Nagsabi daw ng be. No? So, pinulaan po niya yon. So, sabi niya, wala daw respeto. Pero mga kaibigan, nakita niyo ba yung trending na viral na video ni VP Sara Duterte? Na siya din po ay nagsabi ng be. Sandali pakita natin Kaya nakakatawa, no? Kanya pong pinupulaan si Congressman Benny Abante na nagsabi daw ng be at lumabas pa daw yung dila. Pero siya din po ay ginawa niya. So lahat po ng kanyang mga sinasabi ay bumabalik talaga sa kanya. So pakita ko sa inyo nag-viral ito. Guys, no, nag-viral yan. So malamang sa malamang, mga kaibigan, sa ngayon ay galit na galit po itong si VP Sara Duterte dahil siniraan niya ng husto siniraan niya ng husto itong si Benny Abante pagkatapos nanalo pa. Tignan nyo ang sinuportahan po kasi ni VP Sara ay si Uy, no? Okay. Tuloy Ito, pakita ko sa inyo Ito po yung yung sinabi po ni VP Sara. Ito, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ko, ikaw wala.
sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Be, panalo ko, ikaw wala. Be, Ah. Yan yung sinasabi niya. Na hindi daw rumirespeto si Congressman Benny Abante. Kasi lumabas daw yung dila at nagsabi ng be. Eh, siya rin naman pala, oh. Be. Diba? At hindi lang yan. Yung tatay niya. Yung tatay niya, si Rodrigo Duterte. Maraming instances na nagsasabi ng be, nilalabas niya ang dila niya. At isang instance pa nga, mga kaibigan, nung humalik siya dun sa babae, hinalikan niya yung babae, OFW yata yun. Ang tagal, hinalikan niya. Hinalikan niya, lips to lips niya, ni Rodrigo Duterte, kadiri, no? Matanda na, ginagawa pa yun, maniac, no? So mga kaibigan, talagang nililips to lips niya yung babae. After niyang ilips to lips, anong ginawa ni Duterte? Anong ginawa? Ilabas din niya yung dila niya na para bang sinasabi niya na be, nakaisa ako. O, diba? Hanapin ko.